Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine or Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mahigit 600,000 family food packs na ipamahagi na ng gobyerno sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Christine. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinutukan ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng bagyo sa Bicol Region. Mga lugar sa bansa na isinailalim sa state of calamity dahil sa Bagyong Christine, umabot na sa 158. Relokasyon o malilipatang bahay ng mga nasalanta ng Bagyong Christine, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Land Bank, may alok na financial assistance sa mga negosyo at individual na nasalanta ng Bagyong Christine. Nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng higit 609,000 na kahon ng family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine. Kabilang sa mga nahatiran ng tulong ang mga pamilya sa Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, Cagayan Valley, Ilocos at National Capital Region. Nabigyan din ng family food packs sa mga pamilya sa Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Socsargen at Caraga. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para maibigay ang kanilang pangangailangan. Nasa 158 lugar na sa bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Christine. 78 rito ang mula sa Bicol Region, kabilang ang buong lalawigan ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes at Bulan, Sorsogon. 63 naman ang mula sa Calabarzon, kasama ang buong Cavite at Batangas, at ilang bayan sa Quezon at Laguna. 13 lugar din sa Eastern Samar ang nagdeklara na ng state of calamity, kabilang ang Calbayog sa Samar at ilang bayan sa Eastern Samar, habang may tig-isang lugar naman sa Ilocos Region, Socsargen, Cordillera Administrative Region at National Capital Region ang kabilang na sa state of calamity. Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Gustong matiyak ng Pangulo na maihahatid ang mga pangangailangang tulong mula pagkain hanggang sa medikal. Si Clazer Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Lula ng C-130, ipinadala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tulong na ito mula Metro Manila patungo ng Bicol Region na labis na napinsala ng Bagyong Christine. Ilan sa inihatid sa rehiyon ay mga satellite para magkaroon ng linya ng komunikasyon, generator set at water filtration na pansamantalang magbibigay ng supply ng kuryente at malinis na tubig. Dumating din ang toneladang processed meat product at 1,000 kahon ng mga delata mula sa mga pribadong sektor. Bukod pa ito sa libo-libong food pack at hygiene kit na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development. 4 na truck naman ang bigas ang ipinadala ng National Food Authority sa mga biktima ng bagyo. Meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Nag-abot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 80 milyong pisong tulong pinansyal para sa probinsya ng Albay at bayan ng Naga. Tiniyak ng Presidente ang pagbibigay ng pinakakinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad at patuloy na rescue operation sa mga naipit ng baha at gumuhong lupa. So meron pang ibang lugar na rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimulaan na dun sa baba. Nakita natin nasimulaan na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila.
Ipinag-utos din ng Presidente ang pagpapadala ng karagdagang medical team sa Bicol. Nananatiling bukas ang mga pampublikong ospital sa Naga City, pero karamihan sa mga tauhan ay nakadeploy sa mga evacuation center. Siniguro naman ng punong ehekutibo na sapat ang supply ng gamot. So for the medical concerns, it's usually the medicines that we have to look up. First, the prophylaxis for the leptospirosis and all of the other diseases that come with the flooding. Hygiene kits, the same thing. We have enough. We have enough supply. Ipinangako ng Health Department ang papalo sa 142 million pesos na tulong medikal sa mga biktima ng Bagyong Cristina. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilia para sa Balitang Pambansa. Nagpadala ng air assets sa Pilipinas ang bansang Singapore at Malaysia. Layo nitong tumulong sa mga Pilipinong nasalanta ng Bagyong Cristina. Si Gabio Milde Villegas ng PTV para sa Balitang Pambansa. Dumating sa bansa nitong weekend ang air assets ng Singapore at Malaysia upang tumulong sa disaster response at humanitarian efforts sa mga rehiyon na naapektuhan ng pagagupit ng Bagyong Christine. Alauna 38 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base ang C-130 aircraft ng Singaporean Armed Forces. Ang nasabing aircraft ay sinalubong nina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, mga opisyal ng Philippine Air Force at ni Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance C. Ayon kay Singapore Defense Attaché Colonel Jajindren Mariapan, ang pagdating ng kanilang C-130 sa Pilipinas ay dahil na rin sa hiling ng ating pamahalaan. Para kay Ambassador C, ang nasabing deployment ay pagpapakita lamang ng tumitibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. The Singapore Armed Forces has deployed our C-130 transport aircraft at the request of the Philippine government to support in the humanitarian aid efforts. The C-130 will be deployed in support of the Philippines government to bring airlift support to bring the humanitarian aid to the communities affected by tropical storm Christine. We are committed to supporting the Philippines in its recovery efforts, and we hope that those affected by the storm will receive the aid supplies in a timely way and that they can start rebuilding their lives. Alas 2:39 naman ng hapon nang dumating ang Eurocopter EC-275 military transport aircraft ng bansang Malaysia. Nandun din sa nasabing pagdating si Malaysian Ambassador to the Philippines, Abdul Malik Kelvin. Para kay Ambassador Kelvin, mahalagang bilateral partner ng Malaysia ang Pilipinas dahil sa pagiging kasapi nito ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Dagdag pa ng embahador, maaasahan rin ng Pilipinas sa panahon ng pangangailangan. Malaysia is always ready to help a friendly partner in need, and I'm sure the Philippines also will do the same with Malaysia. It's ever in a time of a crisis. We as partners and friends, we are stand ready to support you in any way we can, in every capacity we are able to. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang nasabing tulong ng Singapore at Malaysia ay bunga ng kasunduan sa pagitan ng mga kasapi ng ASEAN na magtulungan sa panahon ng kalamidad at sakuna na napagtibay sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Anya, malaking bagay ang ipinadalang tulong ng Singapore at Malaysia para sa humanitarian operations ng Pilipinas. Nagpapasalamat rin ng kalihim sa agarang pagtugon ng mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN para sa kanilang tulong. Malaking bagay kasi biro mo isang C-130 tapos sa mga kapatid natin sa Malaysia isang heavy lift na helicopter. Malaking bagay ito. At makakatulong sila lalo-lalo na sa Bicol ngayon na kinakailangan ng helicopters. Maliban sa Singapore at Malaysia, naunang sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na magpapadala rin ng air assets sa mga bansang Brunei at Indonesia para tumulong din sa ating humanitarian effort sa kabila ng pagiging sapat ng air assets ng Pilipinas. Sinabi rin ni Undersecretary Nepomuceno na nagpahayag rin ng bansang Taiwan na magpapadala rin sila ng aircraft upang tumulong sa relief operations ng ating bansa. Dagdag pa niya,
welcome pa rin sa ating bansa ang anumang tulong na ipapadala ng iba pang mga bansa. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Isa sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House for Relocation para yan sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Kaya naman, inatasan agad ng Department of Human Settlements and Urban Development ang mga developer na makipag-ugnayan sa mga LGU para sa posibleng pagpapatupad ng balance housing na pakikinabangan ng mga nawalan ng bahay dahil sa kalamidad. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Alvin. Ace, hindi madali ang pinagdaraanan ngayon ng ating mga kababayan na dumanas ng lupit ng bagyong si Christine. Kasama rin kasing tinangay ng bagyo, hindi lamang yung kanilang kaunting ari-arian, kundi pati na yung kanilang tahanan. Maging munisipyo ng Naga ay ginamit na din bilang evacuation center sa dami ng mga naapektuhan ng Christine. Ilan sa ating mga nakapanayam, kagaya nila Nanay Lalaine at Nanay Nelia, kapwa humihiling ng maayos na tahanan. Lahat naubos, hayop, mga gamit sa amin na bahay, wala na. Nakaayos yung bahay namin dahil nasira yung namin, yung dingding na naalitan yung mga kukulamber. Alam ng Pangulo ang kalagayan ng mga sinalanta ng kalamidad na hindi lamang naapektuhan ang pinagkukunan ng kabuhayan kundi nawalan din ng tahanang matitirhan. Kaya ayon sa Pangulo, kailangan gawin ang housing for relocation at paghahanap ng loteng maaaring pagtirikan ng kabahayan para sa mga kababayan nating biktima ng unos. Lot purchase, housing for relocation, kailangan natin gawin yun. Hindi sila pwedeng bumalik doon sa lugar. Kailangan natin hanapan ng ibang lugar na mataas-taas para hindi na mabuhay. Kaugnay nito, sinabi naman ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acusar na kanya nang pinag-report ang mga developers sa mga LGU para sa posibleng pagpapatupad ng tinatawag na balance housing. Lahat ng developers at contractors ng housing, pinagre-report po namin sa LGU para yung mga equipment nila at gamit, nandiyan na po sila. At ngayon po, nakipag-coordinate sila kasi ginagamit po namin yung balance housing nila. At sa isinagawang situation briefing nitong nakaraang Sabado sa Naga City Hall ay kasama sa iniulat sa Pangulo ang pagbibigay din ng 10,000 piso para doon sa mga nagtamo ng partial damage sa kanilang tahanan habang 30,000 pesos naman yung ibibigay doon sa mga nasa kategory na nagkaroon ng totally damaged houses. Nagulat mula sa Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang aktibidad noong nakarang linggo. Kabilang na dyan sa kanyang pinakatinutukan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang biktima ng pananalasa ng Bagyong Christine. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna nito sa isang sectoral meeting sa Malacanang kung saan natalakay ang pagpapalakas pa ng e-mobility industry na malaking bagay anya para maisulong ang sustainable at energy-efficient transportation sa Pilipinas. Dito agad ding nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa DILG na ihanda ang mga lokal na pamahalaan sa nooy papasok pa lamang na Bagyong Christine. Kasama na rin dyan ang pagtiyak sa ligtas at maayos na komunidad ngayong holiday season at paparating na 2025 midterm elections. Pinangunahan din niya ang ika-123 taong anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Dito kinilala niya ang institusyon sa mahalagang papel nito sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas nang hindi gumagamit ng dahas. Ipinunto rin ng Pangulo na ang pagiging kalmado ng PCG sa harap ng mga panggigipit na nararanasan nito sa karagatan ang siyang tunay na simbolo ng katapangan. Tiniyak din niya na patuloy ang hakbang ng pamahalaan para mapabuti pa ang PCG sa pamamagitan ng itinutulak na modernization program ng administrasyon. Miyerkules, agad na kinansela ng Pangulo ang kanyang public engagements at personal na tumutok sa lagay ng bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Pinangunahan niya ang isang situation briefing sa NDRRMC headquarters. Dito nagbigay ng direktiba ang punong ehekutibo sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa agarang aksyon at tulong sa mga nasalanta ng bagyo.
Gayon din ang maingat na pagpapakawala ng tubig sa mga dam para hindi maapektuhan ang mga komunidad sa low-lying areas. Biyernes, pinangunahan ng Pangulo ang Galing Pook Awards 2024 na kumikilala sa mga lokal na pamahalaan sa kanilang programa at inisyatiba na malaki ang papel sa pag-unlad ng komunidad. Malugod ding tinanggap ng Pangulo ang commitment ng Toyota Motor Philippines na mag-donate ng 5 milyong piso para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Gayon din ang 5.5 billion pesos na investment pledge nito para sa Toyota Innovative International Multipurpose Vehicle Zero na akma sa adhikain ng administrasyon na paunlarin ang renewable and clean energy sources. Pinangunahan ding muli ng Pangulo ang situation briefing sa Malacanang kung saan direktiba niya ang walang patid na pagtugon at pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Binigyang diin din ng punong ehekutibo na on top of the situation ang pamahalaan kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Nagsagawa rin ng aerial inspection ng Pangulo sa Batangas, Cavite at Laguna na kabilang sa mga lugar na matinding binaha. Ito ay para personal na makita ang epekto ng bagyo at maplano ang mga kinakailangang solusyon sa pinsalang idinulot nito. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Dahil sa lawak ng pinsalang idinulot ng Bagyong Christine, isinailalim na rin sa state of calamity ang Batangas. Nagkasa ng iba't ibang hakbang ang mga ahensya ng pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong mamamayan. May Balitang Pambansa si Mike Rogas ng Radyo Pilipinas. Nandito ako ngayon sa bayan ng Laurel sa lalawigan ng Batangas. Sa aking likuran, kita ninyo kung papaano ang kapal ng putik at bandik na dinala ng Bagyong Christine noong nakaraang linggo. Sinisikap ngayon ng mga taga Laurel, Batangas at ng iba pang mga bayan na naapektuhan ng bagyo ang pagbangon mula sa salanta na ito ng kalamidad. Ang ating pamahalaan sa mga oras na ito ay punong abala sa pagsasagawa ng road clearing operation sa pamamagitan ng DPWH habang ang mga kawani ng DSWD at ng iba pang gobyerno ay nakapaghatid na ng tulong sa ating mga kababayan. Diniklara na ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ang state of calamity dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Christine. Ito ay para magamit ang iba pang resources ng probinsya at maihatid ang agarang tulong sa mga sinalanta ng kalamidad. Pinakagrabe sa mga napinsala ay ang mga bayan ng Talisay, Laurel, Agoncillo, Santa Teresita, Lemery at Cuenca. Kaya naman ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, DSWD ay rumisponde sa Batangas para tumulong sa road clearing operation at relief operation. 3 grupo naman ng medical teams ng Provincial Health Office, dala ang kanilang mga mobile clinic ang nagsagawa ng health and environmental assessment sa mga evacuation centers ng Lemery, Talisay at Calatagan. Nagsagawa sila ng medical check-up sa mga senior, buntis, bata at sanggol at nagbigay din ng mga vitamins, gamot para sa may mga karamdaman, buntis kit, newborn kit gaya ng diapers at family kit tulad ng kumot, kulambo at toilet press. Nagpaalala rin sila sa pag-iwas sa leptospirosis, dengue at food-borne at waterborne diseases. Nagkaroon din ng psychological processing para sa evacuees na nakararanas ng matinding pagbaha at landslide sa pamamagitan ng mga mental health advocates na tanggapan. Kaugnay nito ay naghatid ang pamahalang panlalawigan ng pinansyal na tulong sa mga kaanak na mga nasawi. Samantala, patuloy pa rin ang disaster team ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, kaisa ang mga nasahanay ng uniform personnel at mga uniform services sa pagsasagawa ng search, rescue and retrieval, relief, medical at clearing operation. Na matapos sa mga susunod na mga araw, lalong-lalo na ng DPWH ang road clearing operation upang madaanan na ang Laurel, Agoncillo, Batangas. Maging ang tulay na naputol noong kasagsagan ng bagyo ay sinisikap na mga ibalik ng ating pamahalaan upang may pagpatuloy ang daloy ng transportasyon patungo sa kabilang bayan. Ako si Michael Rogas mula sa Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng National Food Authority ang sapat na supply ng bigas sa kabila ng nagdaang Bagyong Christine. Kasabay niyan, siniguro rin ng ahensya na naaabutan ng bigas ang mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Si Ephraim Gaitos ng PBS Radyo Pilipinas News para sa Balitang Pambansa. Sapat ang supply ng bigas
Ito ang tiniyak ng National Food Authority o NFA kasunod ng iniwang pinsala ng Bagyong Christine sa iba't ibang panig ng bansa. Isa ang sektor ng agrikultura sa mga labis na naapektuhan ng bagyo na dahilan ngayon ng pangamba ng ilan nating kababayan na posibleng maging dahilan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng bigas o di kaya'y kakulangan ng supply nito. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, walang dapat ikabahala ang publiko dahil nananatiling matatag ang supply ng bigas ng bansa. Ipinunto pa ni Lacson na sa maayos na kondisyon ang mga stock ng bigas ng NFA sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Christine. Merong isa sa may Aro, Iloilo, isang bodega, lumipad yung isang bubong, so medyo tumulo. But ang maganda naman ito, naka-tarpaulin yung ating mga palay at bigas. Kanya kahit tumulo, kaunti lang naman ang mga nabasa. Other than that, wala tayong na-monitor na nasira, no? Na damage sa ating mga stocks. Tuloy-tuloy din ang isinasagawa ang pagbili ng palay ng NFA upang matiyak na nananatili sa maayos na level ang supply ng bigas ng bansa. Kahit sa kasagsagan ng bagyo, hindi po tayo tumigil sa pagbili ng palay kasi alam natin, yung ating magsasaka, para may matakbuhan sila, ay nag-early harvest sila, kailangan nilang ibenta agad, no? Kanya hindi tayo huminto. Kahit nung mga suspended ang mga klase, ang klase at opisina, dire-diretso po ang NFA, nakabukas po kami sa lahat, sa buong kapuluan. Gate pa ni Lacson na sa ngayon, prioridad ng NFA ang pagtitiyak na nakararating ang supply ng bigas sa mga lugar na labis na sinalanta ng Bagyong Christine, partikular na sa Bicol Region, Cagayan Valley at Ilocos Region. Ang commitment namin ay nasa magsasaka at at the same time, yun po sa release ng ating mga bigas sa mga nasalanta ng bagyo, lalo na sa Bicol. Marami po tayong na-release dyan at sa bandang Isabela, marami po tayong na-release dyan. So, sapat na sapat po ang ating staff at patuloy pa rin kaming gumigiling para sa itong mga darating pambagyo, handa po ang NFA. Mula sa PBS Radio Pilipinas News, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Lubos naman ang pasasalamat ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagpapaabot sa kanila ng tulong. Batay sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit sa 16,000 individual ang naapektuhan ng bagyo sa lungsod. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Matapos humupa ang baha, ito ngayon ang nakikita dito sa lungsod ng Tuguegarao. Kanya-kanyang linis at kumpuni ang mga apektadong pamilya. Ang mga ito ay nakatanggap, kundi man ay tatanggap ng food packs mula sa city government at ng DSWD. Yan ang maririnig sa mga pamilyang nabigyan ng kagyat na tulong, partikular na ng food packs mula sa DSWD. Sigaw ng pasasalamat. Ay kay Regional Director Lucia Ala ng DSWD Region 2, agad tumugon ang kanilang opisina sa hiling na tulong ng pamalang panlunsod matapos makita ng mga itong sitwasyon sa Tuguegarao na maraming bahay ang lubog sa tubig baha. Umaabot din sa 10,000 family food packs ang maibibigay sa lungsod para matugunan ang pangangailangang pagkain ng mga naapektuhan ng bagyo. I assured the Secretary nga, kaya nandito na kami ngayon, nandiyan po ang family food packs na binigay ko ng DSWD. So, parin lang po niyo, bating assistance na nayawa ng gobyerno tem, may usatam para ta pamilya ta. Diyos ta babala ni. Lubos din ang pasalamat ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa mabilis na tugon ng DSWD maging kay Pangulong Marcos Jr. sa kanilang kahilingan, lalo at karamihan sa mga apektadong pamilya ay ilang araw na rin din nakapagtrabaho simula ng manalasang bagyo at lalo na't nakaranas pa ang malawakang pagbaha. Pasalamat ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong mula sa preemptive evacuation, rescue, repacking ng relief goods, relief operations, maging ng mga nagbibigay ng donasyon sa lungsod. Sialan, si Secretary Rex Echalian at saka si Presidente BBM, ipopotang namin ni Marines, Navy, BFP, PMP. Isa si Aling Eufemia Tamaray ng Caritan Centro sa nabaha dahil sa Bagyong Christine. Kwento nito, lagpas dibdib ang baha sa kanilang bahay nang sila'y lumikas. Nagpapasalamat ito na agad silang natira ng tulong mula sa gobyerno. Binibigyan po kami ng ayuda ngayon po. Ito na ngayon ang masaya sa amin kami. Maraming salamat po.
Batay sa tala ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Tuguegarao, umaabot sa kabuang 5,778 na pamilya na kinapapaloban ng 16,719 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Christine sa lungsod at karamihan ay kinailangang ilikas. Magpapatuloy ang relief operations ng DSWD at ng city government ng Tuguegarao sa mga araw. Ito ay para masigurong mahagdan ng relief packs ang mga naapektuhang pamilya ng Bagyong Christine dito sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao, ako si Dina Dudaw Villahapa para sa Balitang Pambansa. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng Bagyong Christine sa probinsya ng Albay. Ginagawa rin ng lokal na pamahalaan ang lahat para maibalik ng supply ng kuryente sa lalawigan. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Patuloy na nakatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Albay. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa mga residenteng labis na naapektuhan ng pamumuhay matapos ang pananalasa ng bagyo. Nauna nang tumanggap ang mga residente ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Nakatakda namang mamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Albay na aabot sa mahigit 30,000 relief goods na naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, mga dilata at maiinom na malinis na tubig para sa mga residente na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Nagsimula na ring mamahagi ng hygiene kits at mga gamot ang Provincial Health Office sa mga rural health centers. Nakapagbigay na din ang pamahalaang panlalawigan ng 2 milyong pisong inisyal na tulong para sa sektor ng agrikultura. Gayunpaman, nananatiling problema sa lalawigan ang kawalan ng supply ng kuryente. Ilang residente na ang humihirit na mapadali ang pagsasaayos ng mga linya ng kuryente. May generator naman, hindi naman kaya ng generator namin. Kaya talagang kailangan namin ng kuryente. Nahirapan po ako kasi yung bata ko hindi makatulog na walang ilaw, paypay ng paypay ako. Hirap na hirap po siya. Ayon kay Acting Governor Glenda Ong Bonggao, mahigpit na ang kanilang koordinasyon sa Albay Electric Cooperative dahil ito anya ang isa sa mga pangunahing kahilingan ng mga Albayano. Hilig talaga is mabalik na ang kuryente. At pag nabalik na kasi ang kuryente, parang back to normal na po ang kalagayan ng lahat. So yan naman po ang inaasikaso natin na matulungan ang ating ang ALECO na maibalik ng mabilisan po yung kuryente sa buong probinsya ng Albay. Ayon naman sa Albay Electric Cooperative, sisikapin nilang maibalik ang supply ng kuryente bago matapos ang linggo. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. Sa nakalap namang balita ng Philippine News Agency, magbibigay ng tulong pinansyal ang Land Bank of the Philippines sa lahat ng mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Ito ay sa pamagitan ng Land Bank Cares Plus Lending Program. Maaaring mag-loan ng isang eligible owner para mabayaran ang kanilang essential expenses, kagaya ng working capital, capital expenditures, repair o acquisition of disaster damage equipment, facilities and structures. Mayroon ding easy cash for emergency offer ang Land Bank para sa kanilang credit card holders, kung saan pinahihintulutan silang ma-convert sa emergency cash ang kanilang available na credit limit. Ang naturang offer ay mayroong flexible repayment option na aabot hanggang 36 na buwan. Kabilang sa mga mabibigyan ng offer ang lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang sektor, kasama na ang mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba, mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, malalaking korporasyon at electric distribution utilities. Samantala, maaaring lumapit ang mga cardholder sa mga branch na malapit sa kanilang lugar para sa karagdagang impormasyon. Nakaburol na ang 20 labi na mga nasawi sa pagguho ng lupa sa Barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Isaiah. Ace, alam mo, iisa ang sinasabi ng ating mga kababayan dito sa Talisay, Batangas. Sa ilang taon at kinatagal-tagal daw nilang naninirahan dito, ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng matinding hagupit ng isang bagyo. Nasanay sila sa pagsabog ng bulkan pero hindi nila akalain na isang bagyo pala ang magpapatapa sa kanilang bayan.
Tila bangungot para sa mga taga-Talisay, Batangas ang nangyaring paghagupit ni Bagyong Cristina. Sa tindi ng lakas ng ulan, nangyari pa ang landslide. Dahilan para matabunan ng lupa na may kasamang tubig ang maraming mga kabahayan at ito rin ang tumitil sa buhay ng 20 katao. Sa barangay hall ng Barangay Sampaloc, nasa 20 labi ang nakaburol. Karamihan sa mga naging biktima, mag-iina, magkakapatid at magkamag-anak. Naubos ang lahat ng anak at asawa ni Reynaldo. Pinakabata sa kanyang anak, 2 taong gulang. Siya na lang ang natira sa kanyang pamilya. Naalala ko yung parang lahar. Wala na akong nakita doon. Bahay. Kundi puro na lang bato, lupa, tsaka mga yero na bakal. Yun lang ang nakita ko ron. Wala nang bahay kahit isa. Galing siya sa trabaho at pagbalik niya, hindi niya akalain na ubos na ang kanyang buong pamilya. Pinipilit na pagtibayin ng sarili. Huwag lang sa suko, maniwala lang kay God. Ngayon, siyempre, hindi basta-basta natin hindi ko basta-basta malilimutan to, na pangyayaring ito. Kaya, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang paghilom. Nakuha naman na kahapon ang pinakahuling missing person na 2 taong gulang na batang babae. 4 din sa mga kaanak ng batang babaeng ito ay nasawiri na. Sinalanta ng matinding dilubyo ang mga Batanggenyo. Maliban kasi dito sa Talisay, Batangas, nasawiri ng 3 mag-iina matapos gumuho ang lupa sa Cuenca, Batangas. Habang isa ang kumpirmadong patay at 6 pa ang nawawala sa Balete, Batangas. Samantala, base sa tala ng Batangas PDRMO, umakyat na sa 57 ang bilang ng mga nasawi sa buong probinsya at 18 pa ang nawawala. Mahigit 4,000 pamilya pa rin ang namamalagi sa mga evacuation center. Ace, alam mo, pagpasok mo pa lang ng covered court ng Barangay Sampaloc dito sa Talisay, Batangas, ramdam na ramdam mo na yung pigati at sakit na mga nararamdaman ng mga pamilya ng mga biktima. Magkakatabi doong nakaburol ang labi ng mga nasawi at ayon niya sa mga nakausap natin, tila isa itong masamang panaginip para sa kanila. At hanggang sa ngayon ay yung lupa mula sa bundok ay makikita pa rin dito sa kalsada, maging yung mga pulong kahoy. At nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Talisay, Batangas na sasagutin nila ang burol hanggang sa pagpapalibing sa mga nasawi at inaasahan nga na sa araw ng Miyerkules sabay-sabay silang ililibing. Mula sa PTV ay Saya Mirafuentes para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat ay Saya Mirafuentes. At sa ibang balita, Puerto Princesa City handa na para sa 2024 International Canoe Federation Dragon Boat World Championship. Si Orlan Habagat ng Philippine Information Agency para sa Balitang Pambansa. Mas pinaganda ng pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ang City Baywalk na pagdarausan ng 2024 International Canoe Federation Dragon Boat World Championship na magaganap simula sa October 28 hanggang November 4. Ito na ang isa sa pinakamalaking sports event na magaganap sa lungsod ngayong taon. Nilagyan na ng mga bleacher ang City Baywalk upang mas maganda ang panunood ng mga bisita na nais sumaksi sa nasabing event. Sa huling pag-uusap namin ni Coach Len, nasa 80% na tayo. Yung hindi na lang natin almost na ilalatag pa, yung mga ilalatag natin sa dagat, which is siguro sa sama ng panahon, hindi pa mailatag. Pero nandiyan na yung mga gamit, yung mga technical people na magkakabit niyan, nandiyan na. So sanay naman silang ilatag yon dahil lagi na nilang ginagawa yan tuwing may event sila. Sa tala ng Philippine Canoe, Kayak and Dragon Boat Federation, nasa mahigit 26 na mga bansa ang kumpirmadong lalahok sa pandaigdigang paliksahang ito. Umaasa naman ang mga maliliit na manininda sa City Baywalk na makatutulong sa kanilang negosyo ang mga ganitong aktibidad, partikular na sa kanilang dagdag kita. Maliban sa World Dragon Boat Championship, ay mayroon pang inaantabayan ng malalaking sports event na magaganap sa lungsod bago matapos ang 2024. Ang isang padating din sa atin ditong bibiyaga. Pero yung pinakamalaki, itong Batang Pinoy. Ang number ng nagparehistro is already 13,500 athletes. Atleta pa lang yun.
Wala pa yung 1,000 plus na technical officials. Sinabi naman ni Mayor Lucilo Bayron na hindi lamang ecotourism ang pagtutuunan ngayon ng city government, kundi pinasok na din ito ang sports tourism. Dati isang tourism lang ang ating tinutuunan dito. Nakapokus tayo, ecotourism. Ngayon, hindi tayo mabubuhay ng yun lang talaga, yung ecotourism. Kaya ngayon, hindi na tayo nakapokus sa ecotourism lang. Pumasok tayo sa sports tourism. Bagamat kilala na ang Puerto Princesa dahil sa underground river na isa sa New Seven Wonders of Nature, ay hangad ng pamahalaang panglungsod na makilala naman ang Puerto Princesa bilang sports tourism capital ng Pilipinas. Mula sa Philippine Information Agency Palawan, Orlan Habagat, para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok lang muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang Balitang Pambansa.